Malaman kasi ang babae kaya parang ginamit din lang ni Lovely Joy ang ganda niya siguro. Dahil sa may isa na itong anak natutunan niyang magdiskarte sa buhay. At ang nangyari, ang isa sa mga lalaking napalapit sa kanya ay naging taga-sustento, habang ang isa naman na mas gwapo ay siya namang tagakamot ng kati niya. Alam niyo na mga kaibigan, iyong init ng katawan na hinahanap ng tao. Masarap, natural, hindi na natin kailangang paligoy-ligoyin pa. At ito nga mga kaibigan ang kwento ni Lovely Joy Andres Tubong Baler Aurora, ngunit napadpad sa Umingan, Pangasinan dahil dito siya nakapangasawa. Subalit sa kasamaang palad, noong magdadalawang taon pa lang ang anak nila, ang kanyang asawa ay naaksidente sa motor noong taong 2015. Kaya naman, maagang nabalo itong si Lovely Joy o Joy na lang sa palayaw nito. Pero hindi naman bumalik si Joy sa Aurora nang mangyari iyon. Sayang naman kasi ang naipundar nilang mag-asawa. May sarili na silang bahay at lupa sa Umingan. Dugo at pawis ang puhunan doon ng kanyang yumaong asawa. Kaya ang ginawa na lang ni Joy, ginawa niyang misyon sa buhay ang buhayin ng naiwan ng mister niya ang kanilang anak at palakihin ito ng maayos. Ngunit tao lang tayo. Babae man o lalaki, lahat ay may pangangailangan. Maging material na bagay man iyan o ang tinatawag nating tukso ng laman. Ibig sabihin, lahat tayo ay nangangailangan ng pangkamot sa kati na iyan. At kadalasan, ang nagbibigay niyan ay ang opposite gender mo. Umamin man kayo o hindi mga kaibigan, alam nyo namang totoo ito. Kaya nga, mabilis dumami ang populasyon ng Pilipinas. Dahil sa katii, dahil sa tukso, dahil sa kahinaan ng laman. Balik tayo sa kwento. Lumipas ang 1 taon matapos mamatay ang asawa ni Lovely Joy. Kinailangan na niyang magtrabaho dahil wala rin naman silang ipon ng kanyang asawa bago ito namatay. Halos lahat ng pera nila ay napunta sa bahay at lupang tinitirhan nila. Walang natira, walang fallback, walang safety net. Buti na lang at nakabalik siya sa trabaho sa isang sangay ng munisipyo, isang posisyon sa gobyerno na dati na niyang iniwan bago siya manganak. Mabilis siyang natanggap dahil may karanasan na siya roon. Kilala na ang pangalan niya. Alam na ang galaw niya sa opisina. Tuwing may duty si Joy, ipinapaalaga niya ang anak sa kanyang biyenan. Doon muna iniiwan ang bata. At syempre, tuwing may sahod, nagbibigay siya ng pera sa mga ito bilang tulong at pasasalamat. Ganon ang sistema. Walang reklamo, walang arte. Kailangan lang magtulungan para mabuhay. At kagaya ng maraming empleyado sa Pinas, bago pa man dumating ang sahod, ay nakalaan na agad kung saan ito mapupunta. May utang dito, may hulog doon. May bayarin sa kuryente, tubig, bigas, gatas ng bata. Ganon umikot ang buhay ni Lovely Joy. Paulit-ulit, walang pahinga, walang luho. Hanggang sa umabot ang taong 2017. Dito na nagbago ang takbo ng buhay ni Joy. Dito siya nagsimulang pumasok sa mga group chat at Facebook groups sa social media. Mga grupong tinatawag na samahan ng mga single parents, mga taong may parehong kwento, parehong sugat, parehong pangangailangan. Doon siya nakahanap ng kausap, kaunawaan, minsan aliw, minsan lambing. At doon na rin pumasok sa eksena ang 2 pangalan na magiging mahalaga sa kwentong ito. Si Henry Lopez at si Edil Corpus, magkababayan, magkaibigan at magpinsan, pareho ring napalapit kay Lovely Joy. At doon na magsisimula ang gulo. Si Edil Corpus ay nasa abroad. Wala pa itong naging asawa at hanggang sa mga panahong iyon ay single pa rin siya. Sa Canada naninirahan si Edil nang makilala niya si Lovely Joy online. Sa mga panahong iyon, ganun talaga ang tingin ng karamihan dito sa Pilipinas. Kapag nasa abroad ang isang tao, automatic may kaya sa buhay. Kahit na alam naman natin na hindi lahat ng nagtatrabaho sa ibang bansa ay maginhawa ang kalagayan. Madalas, sa palitan lang ng dolyar at piso nagmumukhang malaki ang kinikita. Dahil sa mga larawan at post ni Lovely Joy sa social media, bilang isang lalaki, nagustuhan agad ito ni Edil. Maayos manamit, maalaga sa anak, at may natural na ganda.
Kaya naman si Edil na mismo ang naglakas loob na magpadala ng private message, DM, kung tawagin natin ngayon. Hi, kamusta ka? Simpleng bungad ni Edil. Nag-reply naman si Joy. Wala namang dahilan para hindi. Dalaga naman siya, single, at naghahanap din ng kausap. Hanggang sa nagtagal ang usapan, araw-araw na silang nagme-message, nagbi-video call, at unti-unting nagkamabutihan ang dalawa. Naging honest naman si Joy kay Edil. Sinabi niya agad ang totoo. May anak na ako, sabi ni Joy. Single mama ko. Kasunod noon ang mga kwento ng hirap. Kung gaano kahirap magpalaki ng bata mag-isa. Kung paano kailangang magtrabaho araw-araw at minsan kulang pa rin ang sahod. Nandun ang paawa effect. Pero totoo rin naman ang sinasabi niya. Hindi nagtagal at naging opisyal ang dalawa. Kahit hindi pa sila nagkikita ng personal, malinaw sa usapan na magkasintahan na sila. At doon na nagsimula ang pagpapadala ng pera ni Edil. Kusang loob, walang pilitan. Sa umpisa, todo tanggi pa si Joy. Wag na, Edil. Hindi pa nga tayo nagkikita, sabi niya. Okay lang, sagot ni Edil. Gusto ko lang ipakita na seryoso ako sa'yo. Ayon kay Edil, paraan iyon ng pagpapakita ng pagmamahal at responsibilidad. Kaya nagpapadala siya ng remittance diretso sa bank account ni Joy. Sa totoo lang, mabait kung iisipin si Edil. Mapagbigay, maunawain, hindi madamot. Pero nag-iba ang lahat ng pumasok sa eksena. Ang isa pang lalaki, si Henry Lopez. Si Henry ay pinsan ni Edil sa mother side. Nasa Pilipinas si Henry noong mga panahong iyon. Happy-go-lucky ang pamumuhay. May asawa na at may isang anak. Pero parang binata pa rin ang galawan. Ang mga magulang nito ay nasa Canada rin at naghihintay lang siya ng padala. May sarili siyang motorsiklo, kaya malaya siyang bumiyahe kung saan niya gusto. Nakilala ni Henry si Joy dahil din kay Edil. Isang beses, nagkaproblema ang bank account ni Joy. Hindi pumasok ang remittance. Walang maipadala si Edil diretso kay Joy. Wala rin siyang ibang mapagkakatiwalaan sa Pinas. Henry, sabi ni Edil sa chat, pwede bang sa'yo ko muna ipadala yung pera tapos i-Gcash mo na lang kay Joy? Pumayag si Henry. Tumawa pa nga ito. Sigurado ka ba dyan? Biro ni Henry. Hindi mo pa nakikita yung girlfriend mo kahit personal ha? Naikwento kasi ni Edil na video call pa lang ang meron sila ni Joy. Walang personal na pagkikita. Gusto ko ngang makita yan, sabi ni Henry. Para makilatis ko. Baka pinipirahan ka lang yan. Dahil taga La Union lang ang pamilya nila Edil at Henry. At may motorsiklo naman si Henry. Naisip niyang bumiyahe papuntang Pangasinan. Ang dahilan niya, personal niyang ibibigay ang pera sa girlfriend daw ni Edil. Para sigurado, sabi ni Henry. At para makita ko na rin siya. Wala namang masyadong ginagawa sa buhay si Henry noon. Walang regular na trabaho. Umaasa lang sa padala. Kaya wala ring dahilan para tumanggi. Sa isip niya, simpleng pabor lang iyon sa pinsan. Hindi rin naman nagduda si Edil. Para sa kanya, mabuti pang personal na maibigay ang pera kaysa magkaproblema ulit sa bangko. Saktong may rides noon ang tropa ni Henry at napasyal sila ng Pangasinan. Kasama siya sa biyahe. Walang masyadong plano, gala lang. Hangin sa mukha, ingay ng makina. At sa uminggan na nga, sinaglit ni Henry na makilala ang girlfriend ng pinsan niyang nasa abroad, yung babaeng matagal na niyang nakikita lang sa video call ni Edil. Mabilis lang ang pagkikita. Simple, sa palengke ng uminggan. Walang drama, walang arte. Abot ng pera, ngiti, tapos. Pero sa saglit na yon, kahit si Henry ay tinamaan, nanlibog siya sa laki ng mga hita ni Joy. Sa tindig, sa galaw, sa aura ng babaeng alam mong may hinanakit sa buhay pero marunong magdala ng sarili. Hindi kinuha ni Henry ang numero ni Joy. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya nagpakitang sabik. Ang tinanong lang niya ay kung ano ang pangalan nito sa Facebook or sa social media. Para lang daw may matag siya kung sakaling kailangan. Kay Joy naman wala lang ang pagkikitang iyon. Pera lang ang pakay niya. Pera ng boyfriend niya sa abroad. Wala nang iba. Pero nung mga sumunod na gabi, may lumitaw na friend request sa Facebook ni Joy. Si Henry. Sakto pa na nakita yun ni Joy habang pauwi na siya galing sa bahay ng biyenan pagkatapos sunduin ang anak. Wala namang masama sa tingin niya.
tropa ng boyfriend niya. Pinsan pa, kaya inaccept niya. At nung gabing iyon, bago matulog si Joy, tumunog ang huni ng messenger. Akala niya si Edil. Pero hindi, si Henry ang nag-message. Kumusta? May kasamang smiley. Simple lang, walang kabastusan. Kaya nireplyan ni Joy. Isang kumusta rin, hanggang sa nasundan ng tanong. Kumain ka na ba? Kamusta ang bata? Mainit ba sa Umingan? At doon na nagsimula ang tuloy-tuloy na usapan. Hindi na malaya ni Joy ang oras. Napasarap ang chat. Walang halong malis sa umpisa. Tawanan, kwentuhan. Hanggang sa alaunan na ng madaling araw nung makatulugan na lang niya ang cellphone na nasa kamay pa niya. Sa sumunod na gabi, ganun ulit. Kaibigan lang, sabi ni Henry. At kay Joy naman, wala lang din. Pero di niya napapansin na kapag nag-chat-chat si Edil kasabay ni Henry, mas inuuna na niyang i-reply si Henry. Minsan hindi na niya nasasagot si Edil. Kapag tumatawag, sinasagot pa rin niya sa umpisa. Pero paunti-unti, nawawala na ang gana niya. Nahumaling si Joy kay Henry. Magaling magsalita. Mabulaklak ang bunganga. Alam kung paano magpasaya ng babae. Marunong bumula. Marunong makinig. Marunong magparamdam na importante ka. Isang buwan nang lumipas mula noong una silang nagkita sa palengke. Isang buwan ng chat, tawanan, pahaging at pakiramdaman. At sa ikalawang pagkikita, hindi na sa palengke nagtagpo ang dalawa. Sa kama na ng isang motel, doon na binayo ni Henry ang girlfriend ng kanyang pinsan. Sa unang salubong pa lang ng katawan nila, parang hayok na hayok si Joy. Para siyang babaeng matagal nang hindi nakakatikim ng batuta. Walang hiya, walang preno. Para bang lahat ng inipon niyang init, lungkot, pangungulila sa dating asawa at pangangailangan ay doon niya ibinuhos. Magaling daw gumiling sa kama si Joy. Magaling sumubo. Hindi nahihiya. Hindi umaarte. Diretso kung diretso. Iyan ang kwento ni Henry sa mga kapwa niya nagra-rides. Sa mga gabing nag-iinuman sila, iyon ang ipinagmamalaki niya. Joy talaga, sabi ni Henry. Kapag siya ang kasama mo, talagang paliligayahin ka niya. Habang tumatagal ang relasyon nila, mas lalong nalulubog si Joy. Sa isang banda, nandoon si Edil, ang lalaking nagpapadala ng pera, nag-iisip ng kinabukasan at naniniwala sa pangako. Sa kabila naman, nandoon si Henry, ang lalaking nagbibigay ng init, laman at pansamantalang kaligayahan. At sa gitna ng lahat ng iyon, patuloy pa ring umiikot ang buhay ni Joy. May anak, may trabaho, may responsibilidad. Pero sa gabi, sa mga oras na tahimik ang lahat, sa mga sandaling umiinit ang katawan, doon niya hinahanap si Henry. Hindi na niya iniisip kung kanino siya nagtataksil. Dahil dalaga naman siya ulit at may karapatang pumili at magpakaligaya, yun yung nasa isip niya. Hindi na niya iniisip kung sino ang masasaktan. Ang mahalaga, sa sandaling iyon, may nagbabayad ng pangangailangan niya at may nangkakamot ng kati niya. Pero ang masaklap dito, parang wala namang balak makipaghiwalay si Joy sa dalawang magpinsan dahil malinaw naman ang papel ng bawat isa sa buhay niya. Yung isa ang tagabigay ng pera, yung isa ang tagabigay ng ligaya. Parang perpekto ang setup. Paraiso kung tutuusin. Walang tanong, walang drama. Basta kapag nagkita, laban agad sa kama. Walang paliwanag, walang konsensya. Pero walang sikreto ang tumatagal. Hindi naglaon, nahuli mismo ng asawa ni Henry ang cellphone nito. Doon bumungad ang mga chat, ang mga larawan, ang mga salitang hindi na kailangang ipaliwanag pa. May kalaguyo nga ang asawa niya. At hindi lang basta babae. Isang babaeng malinaw na pinaglalabanan ang dalawang lalaki. Nag-away ng malala ang mag-asawa. Umabot sa sigawan, umabot sa mura. At ayon sa mga kainuman na nakarinig, ganito raw ang lumabas sa bunganga ng asawa ni Henry. Putang ina mo, Henry. Mukha kang puday. Wala ka nang trabaho. Puro ka pa inom at pambababae. Ano ka? Hari? Halos martilyuhin daw ng asawa ni Henry ang motor nito sa sobrang galit. Isa iyon sa mga gabing wala ng preno ang emosyon. Sunod-sunod ang post ng asawa ni Henry sa social media.
Noong una, puro text lang. Mga salitang diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Malanding babae. Makati ang puday. Hanggang sa tuluyan ng nakalkal ng asawa ni Henry ang lahat. At doon na niya ginawa ang hindi na mababawi pa. Pinost niya mismo ang mukha ni Lovely Joy. Walang takip. Walang blur. Buong pangalan. Buong pagkatao. At doon na rin nalaman ni Edil ang lahat. Ang babaeng binabanggit sa mga post ng asawa ng pinsan niya ay ang girlfriend niya mismo. Ang babaeng pinapadalhan niya ng pera buwan-buwan. Ang babaeng pinagtiwalaan niya. Okay lang sana kung girlfriend lang sa online, kung kwento-kwento lang. Pero may pera kasing sangkot. May remittance, may sakripisyo, may expectation na kahit papaano, susuklian ng kabaitan ang ibinibigay mo. Pero hindi ganun ang totoong buhay. Alam naman nating lahat yon. Hindi patas ang mundo. At kadalasan, kapag masyado kang mabait, mas lalo ka lang sinasamantala. Nakarating kay Henry ang galit ni Edil mula sa abroad. Dahil nandoon din sa Canada ang mga magulang ni Henry. Doon daw naglasing si Edil. Doon ibinuhos ang sama ng loob. At ang mga magulang mismo ni Henry ang napagbalingan ng galit. Kung ano-ano raw ang sinabi ni Edil. Mabibigat, masasakit. Ayon sa kwento, sinabi raw ni Edil na kung hindi dahil sa ama niya, hindi raw makakarating sa Canada ang nanay at tatay ni Henry. Na siguradong pobre pa rin daw ang mga ito. Na wala raw utang na loob ang pamilya nila. At gago raw ang anak nilang si Henry dahil siya pa ang tumalo sa kanya. Imbes na humingi ng tawad o magpakumbaba, nagmataas pa si Henry. Sa halip na ayusin ang gulo, dinagdagan pa niya. Tinukso pa raw niya si Edil. Bansot, una no. Walang nagkakagusto kahit may pera. At idinugtong pa niya ang hamon. Kung gusto mo, umuwi ka dito. Harapin mo ako. Doon na tuluyang pumutok ang galit. Sa puntong iyon, sira na ang relasyon ng magpinsan. Hindi na simpleng away. Hindi na simpleng selos. Pamilya na ang nadamay. Magulang, pangalan, dangal. Isang babae lang ang pinagmulan ng lahat. Si Joy. Isang kipay na naging mitsa ng apoy. Apoy na kumalat sa buong pamilya. Apoy na walang pakialam kung sino ang masusunog. Sa gitna ng lahat ng iyon, nanahimik si Joy. Walang paliwanag. Walang paghingi ng tawad. Para bang wala siyang kasalanan. Para bang natural lang ang lahat ng nangyari. Para bang karapatan niyang piliin ang kung sino ang magbibigay sa kanya ng kailangan niya. At habang nagkakagulo ang dalawang magpinsan, habang nagsisigawan ang mga pamilya, habang nababahiran ng kahihiyan ang pangalan ng bawat isa, si Joy ay patuloy lang sa buhay niya, walang konsensya, walang pagsisisi. At doon mo makikita kung gaano kalupit ang mundo, kung gaano kadaling masira ang relasyon, kung gaano kadaling madamay ang buong pamilya. Lahat dahil sa pagnanasa, dahil sa pera, dahil sa kahinaan ng laman. Pero kahit nagkawatak-watak na noon ang relasyon sa loob ng relasyon, nakapagtataka na hindi naman tuluyang naghiwalay si Lovely Joy at si Edil. Sa mata ng iba, masyado raw desperado si Edil sa babae. 34 na siya noong mga panahong iyon, pero wala pa ring asawa. Kaya nga paulit-ulit ang lait sa kanya ng pinsan niyang si Henry. Nabansot at pangit daw siya, kaya walang nagkakagusto kahit may pera. Siguro raw, mahina rin itong dumiskarte at si Joy lang ang pumatol. Samantalang si Joy naman, tumigil na noon ang nakaw na sandali nila ni Henry. Hindi dahil sa konsensya, kundi dahil sa takot. Kapag nahuli pa raw siya ng asawa ni Henry na kinakalantari pa rin ang babaeng iyon, tuluyan na siyang iiwan. At ayaw ni Henry na masira ang sariling pamilya niya. 7 buwan nang lumipas matapos pumutok ang gulo. Dumating ang pagkakataong umuwi ang pamilya ni Edil dito sa Pilipinas. Sa bayan nila, sa La Union, nagkita muli sina Edil at Henry. Pinagbati sila ng mga magulang, para bang matagal na ring nalibing ang galit. Yakapan pa nga ang naganap sa unang pagkikita. At gaya ng nakasanayan sa Pilipinas, kapag may bagong uwi galing abroad, gabi-gabi ang inuman sa harap ng bahay. One day millionaire, ika na nga nila. Walang tipid, hanggang sa dumating ang isang gabi na nag-inuman ang magpipinsang Corpus at Lopez sa loob ng compound. Nang malasing na, nagkaayaan ang mga lalaki na pumunta sa club.
Sa Patay Cindy sabi nila, yung may live show kasama sa lumabas sina Henry at Edil. Si Henry, nagmotor. Ilan sa mga kasama niya ay nakamotor din. Samantalang si Edil sakay ng kotse kasama ang ilan pang barkada. Maayos ang pagpunta nila sa club. Walang gulo. Walang alitan. Pero sa pag-uwi, pangalan na lang ni Henry ang umuwi. Patay na siya. Isang aksidente sa motor. Simple kong pakikinggan. Pero may isang barkada ang nakakita ng pangyayari. Ayon sa kanya, binangga at tinabig daw ng sasakyan ni Edil ang motor ni Henry bago ito sumalpok sa poste. Mariing itinanggi iyon ni Edil. Ang alibay niya, lasing na lasing daw si Henry. Hindi na raw ito nakontrol ang motor. Wala raw siyang kinalaman. Doon na nagsimula ang laban ng pamilya Corpus at Lopez. Magkamag-anak pero nagbanggaan. Nagharap sa husgado ang dalawang panig. Punong-puno ng galit ang mga mukha. Walang nikatiting na awa. Sa loob ng korte, nagmurahan. Nagsumbatan. Kung hindi dahil sa pera nyo, hindi kami lalaban. Sigaw ng isang kamag-anak ni Henry. Kung hindi dahil sa tulong namin, wala kayo ngayon. Balik ng panig ni Edil. Lumabas ang lahat. Ari-arian. Mga naitulong. Mga pabor na ibinato noon. Lahat ng itinago ng panahon ay hinukay muli sa harap ng hukom. Pamilya laban sa pamilya. Dugo laban sa dugo. Pero sa huli, natalo sa husgado ang panig ng pamilya ni Henry. Walang sapat na ebidensya. Walang matibay na saksi. Si Edil, absuelto. At ang asawa ni Henry, nabalo. At hindi ba nakakapagtakang isipin na parang ganun din ang ikinamatay ng asawa noon ni Joy? Isang aksidente sa motor. Baka naman may sumpa ang kipay niya. Isang buhay na nawala sa daan. Parang umikot lang ang tadhana. Parang bumalik sa simula. Hindi ko alam kung matatawag bang happy ending ito. Pero sa huli, nagsama si Joy at si Edil at wala ng Henry. At huwag kayong magtaka, nasa Canada na ngayon si Lovely Joy kasama si Edil.